Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kapag may alak daw sa lamesa ay may balak na masama ang iyong kasama. Kaya dapat na maging alerto sa lahat ng oras, lalo na kung hindi mo kilala ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ang ating kwento ngayong araw na ito ay sa direksyon ni Ana Cruzate. Dear Papa Dudut, ang sabi nila ay walang maloloko kung walang magpapaloko at walang magiging biktima kung walang magpapabiktima. Pero palagi ba talagang kasalanan ng biktima kung siya ay napahamak? Kanino ba dapat ibunton ang sisi? Sa mapagsamantala o sa napagsamantalahan? Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Alea. 29 years old, tiga Palawan, pero dito po ako nagtatrabaho sa Maynila bilang isang tattoo artist. Ngayon pa lamang po ay gusto ko nang sabihin na medyo magiging sensitibo ang kwento na aking ibabahagi sa araw na ito. Kaya may mga ilang impormasyon po akong binago para na rin protektahan ang pagkakakilanlan ng aking sarili. At masasabi ko rin po na isa ito sa pinakamapait na bahagi ng buhay ko, na sigurado ako makapag-iiwan ng aral sa ating mga kaistorya na nakikinig ngayon. Papa Dudut, hayaan niyo munang simulan ko ang kwento ko nang makaluwas ako dito sa Maynila para mag-aral ng college almost 12 years ago. Tumira ako sa isang apartment kasama ang pinsan ko na si Vina. Maayos naman ang buhay ko sa Maynila, pati na rin ang pag-aaral ko. Hanggang sa makilala ko si CJ sa university kung saan ako nag-aaral. Mabait po siya, gwapo at sikat sa university namin. Isa kasi siya sa pinakagwapo at magaling na basketball player. Kaya nga hindi ko talaga inaasahan na liligawan niya ako. Hanggang sa maging boyfriend ko na nga siya. Papa Dudut, mabait din naman na boyfriend si CJ. Malambing at maalalahanin. Kaya lang may pagkapilyo. Minsan din ay nagiging problema ko ang pagiging sikat niya sa university namin. Dahil kahit alam naman ng lahat na ako ang official girlfriend niya, ay marami pa ring babae ang nagpapakyut at sumusubok na agawin siya sa akin. Pero palagi namang pinaparamdam ni CJ na ako lang ang nag-iisang babae sa buhay niya. Bagay na sobrang minahal ko sa kanya. At mas lalong lumalim ang pagmamahal na yon nang tumagal ng halos 2 taon ang relasyon naming dalawa. Babe, mabuti naman at ayos na ang pakiramdam mo. Nag-aalala kasi ako sa text mo kanina na mataas ang lagnat mo. Kaya bumili na rin ako ng lugaw at mga gamot sa nadaanan kong tindahan. Wika ko nang makalapit ako kay CJ. Nasa may harap siya ng bahay niya noon at kay Numan ang isang lalaki. Naku, hindi ko na kailangan yan kasi alak lang ang sagot sa lagnat ko kanina. Pero itong lugaw pwede na rin gawing pulutan to, ang wika pa ni CJ. Pare, totoo pala na maganda at sexy ang girlfriend mo. Akala ko inuuto mo lang ako nang ipakita mo ang picture niya kanina. Wika ng lalaking kasama ni CJ. Ikaw lang eh. Wala kang kabilib-bilib sa akin. Ay babe, si Glenn nga pala, kababata ko.
Pare, si Alea, ang girlfriend ko na ubod ng sexy. Pakilala ni CJ. Inabot ko naman ang nilahad ni Glenn na kamay niya pero hindi kaagad niya binitawan ang kamay ko. Pare, parang sumisimple ka ng chancing sa girlfriend ko ah. Pagtawa pa ni CJ. Ay sorry pare, hindi ko lang napigilan kasi ang lambot pala ng kamay nitong si Alea. Paghagik-hik pa ni Glenn. Naku pare, hindi lang kamay ang malambot dito sa girlfriend ko. Kung alam mo lang talaga. Ngisi naman ni CJ. Babe, magtitimpla muna siguro ako ng kape kasi medyo malamig ang panahon eh. Okay lang ba na pumasok muna ako sa loob ng bahay ninyo? Medyo naiilang na paalam ko. Hindi, dito ka lang babe. Makipagkwentuhan ka sa amin nitong kababata ko kasi matagal ka na rin niyang gustong makilala. Wika naman ni CJ. Pumayag naman ako pero ang gusto niya pa, sa kandungan niya ako umupo. Kaya lang babe, may pag-aalinlangan na wika ko. Babe ha, huwag mo akong pinapahiya sa harap ng tropa ko. Wika ni CJ na dahilan para pumayag na ako sa gusto niyang mangyari. Grabe pare, nakakainggit ka talaga. Kasi meron kang bebot na ganyang kasexy samantalang ako matagal na akong walang ano. Wika pa ni Glenn. Naku pare, hindi lang sexy at maganda tong si Alea. Magaling pa sa kama. Mahiyain lang talaga. Pagbibida pa ni CJ. Papa Dudut, hindi ko po talaga inaasahan na aabutan ko na medyo lasing na si CJ kasama ang pinakilala niya sa akin na kababata niyang si Glenn. Ang text niya kasi sa akin ay masama ang pakiramdam niya at mataas ang lagnat. Wala rin daw siyang kasama sa bahay nila kaya kung pwede ay samahan ko daw siya ng hapon na yon. At dahil wala na rin naman akong klase ng mga oras na yon, ay nagmamadali na akong pumunta sa kanila. Pero parang wala namang senyales na may lagnat siya o sakit na nararamdaman. Papadudot, madalas talaga kapag pinapakilala ko ni CJ sa sinuman na mga kaibigan niya ay ginagawa niya ang mga bagay na yon. Lalo na kapag nakakainom siya ng alak. Yung pinapakandong niya ako sa kanya, hinahalikan sa labi ng matagal at minsan pa ay hinahawakan sa masela na parte ng aking katawan. Kapag umaabot na sa point na halos hubaran na niya ako ay doon ako tatayo at magdadahilan para makalayo muna sandali sa kanya o mula sa kanila ng mga barkada niya. Alam ko po na may mali talaga sa ginagawa sa akin ni CJ Papadudot. Yung halos bastusin na niya ako sa harapan ng mga kasama niya. Kaya lang takot po talaga ako na maggalit siya sa akin. Kaya hindi ko siya masyadong sinasaway. Pero mas takot po ako na mawala siya sa akin kaya sumusunod na lamang ako sa lahat ng gusto niya. Kahit pa nga may mga oras na nahuhuli ko siyang may kachat na ibang babae. Ako rin ang tumitiklop sa huli. Bakit ba kasi kailangan mo pang makialam sa cellphone ko? Ikaw ba nakikialam ba ako sa cellphone mo? Sa kung sino man ang kaibigan mo? Hindi naman, hindi ba? Kaya ayoko na. Tama na tong usapan na to. Basta mula ngayon, tapos na tayong dalawa. Sigaw pa ni CJ. CJ, sandali. Sorry na. Patawarin mo na ako, hindi ko na uulitin. Paghabol ko naman sa kanya. Ilang beses mo nang sinabi yan, Alea. Pero hindi mo naman tinutupad. Palagi ka pa rin nagsiselos at palagi kang gumagawa ng issue na nambababay ako kahit na hindi naman talaga. Inis na wika niya. Kaya nga sorry na. Magbati na tayo. Hindi ko na talaga uulitin. Promise CJ, please. Ayoko mawala ka sa akin. Baka hindi ko kayanin eh. Mahal na mahal kita. Please naman oh. Magbati na tayo. Pagsusumamo ko. Sige na nga, sige na. Tumigil ka na sa pag-iyak mo dahil pinagtitinginan na tayo ng ibang tao. Wika niya. Hindi ka nagalit sa akin? Tanong ko. Galit pa rin pero mawawala ang galit ko kung papayag ka na magkasama tayo na mag-spend ng weekend sa motel. Tugon niya. Pero CJ,
May research paper kami na kailangang gawin ng mga kaklase ko. Wika ko. O, di sa kanila ka nalang sumama. Mas mahalaga naman pala sila kaysa sa akin eh. Kaya mas mabuti talagang tapusin na lang natin ngayon ang lahat sa relasyon nating dalawa. Inis na turan pa niya. CJ, wag naman ganon. Sige, gagawan ko na lang ng paraan. Ang research paper namin. Sasama na ako sa iyo sa motel ngayong weekend. Wika ko. Ayun, papayag ka din pala eh. Wag ka nang umiyak ah. Baka pumangit ka pa eh, mahirap na. Pagtawa pa ni CJ. Papadudot, hindi lang yon ang unang beses na muntik na kaming mag-break ni CJ. Madalas kasi kapag nakikita ko na may ka-text o ka-chat siya na ibang babae ay inaaway ko na kaagad siya. Hindi lang naman kasi basta simpleng palitan ng message ang nababasa ko. Kung hindi may bahid na ng paglalandian. Kaya hindi ko talaga napipigilan ang sarili ko na kumprontahin siya tungkol sa bagay na yon. Siyempre never naman siyang umamin sa akin at palagi niyang sinasabi na maghiwalay na lamang kami. Kaya sa palagi ko siyang inaaway. Sa point na yon, Papadudot, ay bumigay na ako at ako na ang nakikipag-ayos. At madalas bago kami tuluyang magkaayos ay magmomotel muna kaming dalawa kagaya ng palagi niyang request. Hilig niya talaga akong dalhin sa ganong klase ng lugar, Papadudot. Yung mumurahin na motel na tumatanggap ng mga guest. Kahit na mga naka-uniform pa na estudyante. At dahil mahal na mahal ko nga po ang boyfriend ko, kahit labag talaga sa loob ko ay pumayag na lamang ako sa gusto niyang mangyari. Sa totoo lang kasi, Papadudot, ay si CJ ang unang lalaki na nakakuha sa akin. Sa kanya ko lang isinuko ang sarili ko. Kaya gusto ko sanang siya na rin ang maging huling lalaki sa buhay ko at mapapangasawa ko. Papadudot, dahil sa sikat nga po na basketball player si CJ sa university namin, ay mas naging malapitin siya ng tukso. Kapag kumakain kami sa labas at naiiwan niya ang cellphone niya sa akin, ay nakakabasa ako ng mga text o chat message ng iba't ibang babae sa cellphone niya. Karamihan sa mga babaeng yon ay nagpaparamdam na okay lang daw kahit maging pangalawa sila ni CJ. At ang mga nakikita ko namang reply ni CJ ay puro heart reaction lang o kaya ay smile emoticon. Hindi ko tuloy sigurado kung may iba pa siyang message na sinend na sadyang binura niya lamang dahil alam niya na magche-check ako ng cellphone niya. May mga oras pa rin na nag-aaway kami at nauuwi sa muntika na naming pakikipag-break. At ang pag-iyaya ni CJ sa akin na makipag-sex ang palaging kondisyon para magkaayos kaming dalawa. Hindi na bago yon sa akin, Papadudot, at wala naman akong nakikitang mali doon. Basta ang mahalaga ay alam ko na mas nagiging strong ang relationship naming dalawa ng boyfriend ko. Alam mo, sa totoo lang, Alea, hindi na pagmamahal ang tawag kapag sobra na ang pagpapakatanga. Alea naman, obvious naman na may ginagawang kalokohan niyang boyfriend mo pero hindi mo pa rin siya hinihiwalayan. Wika ng pinsang kong si Vina. Kasi nga mahal ko, wika ko. Mahal mo lang ba talaga o dahil siyang lalaking nakauna sa'yo? Tanong niya. Pareho. Hindi ko naman ibibigay sa kanya ang sarili ko kung hindi ko siyang mahal, wika ko. Nandun na tayo sa mahal na mahal mo nga si CJ pero sana wag mo namang kalimutan na magtira ng kaunting pagmamahal o kahit respeto man lang sa sarili mo. Lalo na at babae ka pa, ang sabi naman niya. Alam ko naman yun, Vina, wika ko. Alam mo pero lahat ng gusto ng boyfriend mo, ginagawa mo kahit na nakakabastos na para sa'yo. Alea, parang kapatid na kita. Alam ko na palagi kong sinasabi na ayoko talaga kay CJ. At minsan, nasasaktan na kita sa mga salitang binibitawan ko. Ayoko lang talaga na dumating ang araw na pagsisihan mo ang lahat ng ginagawa mo sa sarili mo nang dahil sa kanya. Siguro kahit respeto na lang sana, Alea. Respeto na lang ang itira mo sa sarili mo. Payo pa niya sa akin. Papadudot, hindi lang ang pinsang ko na si Vina ang may ayaw kay CJ para sa akin. Pati na rin ang ibang kaibigan ko sa university na pinapasukan ko.
Sinasabi nila na oo, pareho kaming maganda at gwapo ni CJ, kung itsura ang pagbabatayan ay bagay na bagay daw kaming dalawa. Pero madalas ko ring naririnig na masyado raw akong mabait para kay CJ. Nagtataka nga yung ibang nakakakilala sa akin kung paano raw ba ako tumatagal sa relasyon naming dalawa. Bago kasi maging kami ni CJ, halos linggo-linggo daw kung magpalit siya ng girlfriend. Kaya ang sabi ng iba, sana raw ay totoong napatino ko na talaga ang boyfriend ko. Papadudot, marami din ang nagsasabi na sobrang opposite ng ugali namin ni CJ. Masipag kasi akong mag-aral, hindi man ako gaanong katalino pero na-maintain ko ang mataas na grades ko pati na ang scholarship ko. Samantalang si CJ ay parang wala nang ibang importante sa kanya kung hindi ang paglalaro niya ng basketball. May ibang kaibigan pa ako na ipinayo sa akin. Nahiwalayan ko na si CJ bago pa niya raw ako mahila pababa. Siyempre dahil mahal na mahal ko ang boyfriend ko. Hindi ako nakikinig kahit ano pa ang sabihin o ipayo sa akin ng ibang tao. Dahil para sa akin, walang ibang mas mahalaga kung hindi ang nararamdaman namin ni CJ para sa isa't isa. Akala ko ba na pag-usapan na natin to noong nakaraang linggo pa? Hindi ba dapat sasama ka sa party namin ng mga kaibigan ko? Inis na tanong ni CJ sa akin. Oo nga babe, kaya lang hindi ko naman alam na ma-advance sa Sabado ang isang midterm exam namin. Wika ko. Pero pumayag ka na nga na sasama ka sa akin sa party, hindi ba? Tapos ngayon magbaback out ka. Wika pa niya. Sorry na babe. Hindi ko naman gusto na masira ang plano natin eh. Dispensa ko. Baka naman pwedeng sa ibang araw mo na lang i-take ang exam na yon. Sabihin mo may emergency lang na nangyari kaya hindi ka nakapasok. Suhestyon niya. Babe, kilala ko ang professor namin sa subject na yon. Hindi siya nagbibigay ng second chance sa mga hindi nakapag-take ng exam. Wika ko. O anong gagawin mo ngayon? Hindi ka nasasama talaga sa party. Aleya, nasabi ko na sa mga kaibigan ko na kasama kita tapos biglang wala ka pala. Inis na sabi pa niya. Sorry talaga. Babawi na lang ako next time. Sabi ko pero tuluyan na siyang umalis sa harapan ko. At hindi na ako binalikan pa. Papadudot, pagkatapos na naging pag-uusap namin ni CJ ng araw na yon ay hindi na niya ako muling kinausap pa. Hindi rin siya sumasagot sa mga text o tawag ko. At nang puntahan ko naman siya sa bahay nila ay wala siya doon. Sobra akong nalungkot, nasaktan at naguguluhan ng mga oras na yon. Nalilito na ako sa mga kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Kapag pinili kong pumasok at mag-take ng midterm exam, sigurado ako na hihiwalayan na ako ni CJ. Pero kapag pumunta naman ako sa party ng kaibigan niya ay magiging incomplete ang grade ko sa isang major subject at mawawala sa akin ang scholarship ko. Papadudot, hindi ko na rin sinabi sa pinsan ko na si Vina ang naging pagtatalo namin ni CJ dahil sigurado na hindi niya rin naman ako maintindihan. Ipipilit niya lamang na mag-take na lamang ako ng exam at hayaan ko na lamang na maggalit sa akin si CJ. Pero yun nga po ang pinakaayokong mangyari, papadudot. Ang magkaroon ng dahilan si CJ para hiwalayan ako. Papadudot, ilang araw ding hindi sinasagot ni CJ ang mga text o tawag ko sa kanya. Hindi rin siya nakikipagkita sa akin at sobrang iniiwasan niya ako sa tuwing susubukan ko na lapitan siya. Kaya ilang araw din akong nag-iisip kung ano ang dapat kong piliin at isakripisyo. Sa Cavite kasi ang private resort na sinasabi ni CJ at gabi pa ang simula ng party. Kahit umalis ako ng maaga mula sa Cavite ay siguradong hindi ko na rin naabutan ang midterm exam na para sa isang major subject ko. At sigurado rin ako na mawawala sa akin ang scholarship ko kapag nangyari yon. Pero mas ayoko po na mawala sa akin si CJ, papadudot. Baka hindi ko po kayanin at mas lalong hindi ako makapag-concentrate sa mga midterm exam ko. Papadudot, Friday ng tanghali nang mag-decide ako na pumunta na lamang sa party na sinasabi ni CJ. Na-text niya naman sa akin ang address kung saan yon gaganapin at hindi ako nahirapan
na hanapin ang lugar. Pero hindi ko inaasahan ang makikita ko sa pagpasok ko sa private resort na yon. Puro lalaki lang halos ang nasa party na yon, kaya nailang talaga ako na ngayain ako ni CJ sa may table nila kasama si Glenn. "Alea, eto ang juice oh," alok ni Glenn. "Hindi na, ayos lang ako, salamat," wika ko. "Ano ka ba naman babe? Yan ang juice na favorite mo. Binili ko pa yan kanina kasi alam ko na pupunta ka ngayong gabi. Alam ko na hindi mo ko matitiis. Inumin mo na yan tapos kumain na tayo sa loob para hindi ka na masyadong gabihin sa biyahe. Babalik ka pa ng Maynila, hindi ba? Kailangan mo makauwi ka agad para may time ka na makapag-review," ang sabi naman ni CJ. Sige, inumin ko na to," ang wika ko. Ayun oh, naubos ka agad ng babe ko. "Tara na sa loob, marami pang ganyang juice at pagkain doon. Sigurado akong mabubusog ka," ang sabi naman ni CJ. Papadudot, natatandaan ko na nakakadalawang baso ako ng juice at isang sandwich ng gabi na yon, pero pagkatapos noon ay bigla akong nakaramdam ng hilo at bigat sa pakiramdam. Umiikot ang paligid ko at nanlalabo ang paningin ko. Nakaramdam ako na may hawak sa may braso at bewang ko. Pero hindi ako sigurado kung si CJ ba yon. Nakarinig din ako ng tawanan ng mga lalaki at pinipilit ko pang tumayo pero nanlalambot na talaga ang mga tuhod ko. Hanggang sa tuluyan na nga pong nagdilim ang lahat sa akin. Papadudot, mataas na ang sikat ng araw nang magising ako sa isang makalat na kwarto na walang ibang tao kung hindi ako lang. Napakasakit ng ulo ko at buong katawan ko. Pero halos maiyak ako nang ma-realize ko na wala pala akong kahit na anong saplot sa katawan. May mga galos at pasa ako na hindi ko alam kung saan nanggaling. Masakit din ang buong katawan ko, lalo na ang pagitan ng mga hita ko. At kahit hinang-hina ako ay pinilit ko ang sarili ko na kumilos at isuot ang lahat ng damit ko. Nang lumabas ako ng kwarto ay nalaman ko na wala na talagang tao sa buong private resort na yon. Umalis na silang lahat, pati na rin si CJ. Papadudot, pigil na pigil ang mga luha ko habang bumabiyahe ako pabalik ng Maynila. Ayaw kong humahagulhol at mag-iiskandalo sa loob ng bus. Mabuti na lamang nang makauwi ako sa apartment ay nakalis na si Vina. Mabilis akong pumasok at nagkulong sa kwarto ko. Doon ako mag-isang umiyak ng malakas habang yakap-yakap ang aking sarili. Papadudot, wala man akong maalala sa mga nangyari kagabi ay sapat na ang mga sugat at pasa sa katawan ko para malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Alam ko at sigurado ako sa kung ano ang ginawa nilang lahat sa akin. Papadudot, nang i-text at tawagan ko si CJ ay hindi na siya muli pang sumagot. Kaya nang mahimasmasan ako ay nag-decide akong pumunta sa bahay nila at kumprontahin si CJ. "Pagbabayaran mo to. Pagbabayaran ninyong lahat ng ginawa ninyo sa akin," sigaw ko kay CJ. "O anong gagawin mo? Magsusumbong ka sa mga pulis? Sa tingin mo ba'y paniniwalaan ka nila? Alea, first of all, inuman namin ng mga barkada yon at ikaw ang pumunta sa amin. Walang pumilit sa'yo. Hindi kita pinilit. Walang maniniwala sa'yo kahit ipagsigawan mo na nirape ka namin. Dahil ikaw mismo ang pumunta at lumapit sa amin. Ikaw mismo ang nagaya sa amin na galawin ka namin," nakangising sabi pa ni CJ. Hindi totoo yan," wika ko. "Yun ang totoo. At yun ang paniniwalaan nilang lahat dahil ikaw lang ang nag-iisang babae sa inuman namin. Ikaw mismo ang naglapit sa sarili mo, Alea," sigaw niya sa akin. "CJ, alam mo naman na ikaw lang ang pinuntahan ko doon. Ikaw lang ang dahilan kung bakit nandun ako sa lugar na yon," naiiyak sa galit na sabi ko. "Pero hindi nga kita pinapupunta, kahit isang text o chat wala silang makikita dyan sa cellphone mo na nagsasabing gusto kitang makita. Alea, ikaw mismo ang nag-offer sa sarili mo sa akin. Sa amin ang mga barkada ko," sabi pa niya. "Napakawalang ya mo. Paano mo nagawa sa akin to?" naiiyak na tanong ko. "Walang ya na kung walang ya, pero itong tandaan mo, Alea. Kung may masisira man sa gagawin mong pagsusumbong sa mga pulis, ikaw lang yon at ang buong pamilya mo dahil ikaw ang pumunta sa lugar namin. Wala nag-text o tumawag sa'yo at mas lalong walang pumilit sa'yo. Kaya sige, magsumbong ka sa mga pulis.
Hindi kita pipigilan. Tignan lang natin kung sino ang mas papaniwalaan nila at kaninong pangalan ang masisira. Baka nga itakwil ka pa ng pamilya mo kapag nalaman nilang pumupunta ka sa bahay ng lalaki para lang makipag-sex. Pangisipan ni CJ sa akin. Napaka walang hiya mo CJ. Napaka baboy mo. Napakasama mong tao. Hayop ka. Hayop ka. Sigaw ko kasunod ng paghampas ko sa dibdib niya. Tumigil ka na dyan. Isang hampas mo pa talaga sa akin, kakalimutan ko na babae ka at babasagin ko na yung mukha mo. Umalis ka na rito Alea. Bago pa kita ipabarangay, alis! Pagtataboy ni CJ sa akin. Papadudot ng lalambot ang mga tuhod ko na naglakad ako paalis mula sa bahay ni na CJ. Muli akong bumalik sa apartment namin at nagkulong sa kwarto. Muli akong umiyak ng umiyak habang nakayakap sa sarili ko. Oo, alam ko na may mali ako dahil ako ang pumunta sa lugar ni na CJ. Pero hindi ko naman alam na puro lalaki sila na naglalasingan sa lugar na yon. Si CJ lang naman ang pakay ko, papadudot. Ang makausap siya at makipag-ayos sa kanya. Hindi po ako nagpunta roon para magpagalaw sa kanya o kanino man sa barkada niya. At kahit boyfriend ko pa siya at ako ang pumunta sa kanya ay alam ko na rape pa rin ang tawag sa ginawa niya sa akin. Dahil ginalaw niya ako nang wala akong kalaban-laban. Ginalaw ako ng mga kasama niya nang wala akong malay at lakas para tumanggi o lumaban sa kanilang lahat. Ni-rape nila ako, papadudot. Alam ko po at sigurado ako na rape ang tawag sa ginawa nila sa akin. Dahil kahit kailan ay hindi po naging tama na galawin ang isang taong lasing o kahit nakadrugs pa siya. Wala pong sino mang tao ang gustong ma-rape, papadudot. Pero hindi na rin po ako nagsumbong kahit na kanino tungkol sa ginawa sa akin ni na CJ. Natakot po kasi ako na maging totoo ang mga sinasabi niya na mabaligtad ang kwento. Natakot po ako at nahiya para sa sarili ko. Paano nga ba kung walang maniwala sa sasabihin ko? Paano kung wala akong naging kakampi? Paano kung masira ko lang ang pangalan ko at ang pangalan ng pamilya ko? May point naman kasi lahat ng sinabi ni CJ. Ako ang pumunta sa lugar nila. At baka mas paniwalaan pa sila na ako mismo ang nag-alok ng sarili kong katawan sa mga kaibigan niya. Kaya gumawa po ako ng isang napakabigat na desisyon, papadudot. Kakalimutan ko na ang lahat ng mga nangyari ng gabing yon kasama ng relasyon namin ni CJ. Papadudot, ng gabi na ma-rape ako ni CJ kasama ng mga kaibigan niya ay disenteng damit po ang suot ko. Nakapantalon ako, t-shirt at may suot pa na jacket. Hindi rin po ako uminom ng kahit na anong alak dahil wala akong balak na magpakalasing ng gabing yon at wala rin po akong kahit na anong motibo na binigay para gawan nila ako ng masama. Ang gusto ko lang po noon ay makita, makausap at makipag-ayos sa lalaking minsan ay pinagkatiwalaan at minahal ko. At yun po ang nag-iisang bagay na alam kong mali sa ginawa ko, papadudot. Ang magtiwala sa lalaking sobra kong minahal. Papadudot, ngayon nga po ay halos 12 taon na ang nakakalipas. Mula nang maganap ang isang napakadilim na pangyayari sa buhay ko. Ang sabi ko noon ay ibabaong ko sa limot ang lahat pero hindi ko maintindihan kung bakit parang sariwang-sariwa pa rin ang sakit sa dibdib na nararamdaman ko. Na parang kahapon lamang nangyari ang lahat. Hindi ko magawang alisin ang bigat at sakit dito sa dibdib ko kahit na ano pa ang gawin ko. Papadudot, ibinahagi ko po ang kwento ko na ito hindi para mas lalong bigyan ng takot ang mga rape victim na kagaya ko na magsumbong tungkol sa pang-aabuso na ginawa sa kanila. Kasi sa totoo lang po ay sobra-sobra po akong nagsisisi sa ginawa kong pagtatago sa pangahalay sa akin ni na CJ. Ngayon ko po naiisip na dapat ay hindi ako natakot. Dapat mas naging matapang ako. Dapat ay lumaban ako. At kung ginawa ko ang lahat ng iyon, kung naging matapang lamang sana ako ay siguro po kahit papaano ay nabigyan ng katarungan ng ginawang kababuyan at pang-aabuso sa akin ni na CJ. Kaya sana po sa lahat ng mga kaistorya na nakikinig ngayon, lalo na sa mga minsang naging biktima ng pang-aabuso, huwag nating hayaan na patayin ng takot ang maliit na pag-asang natitira para magkaroon tayo ng katarungan. Huwag tayong mahiya at huwag tayong magpadala sa takot
At higit sa lahat ay mag-ingat po tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan at minamahal natin. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras at chance para mabasa ang sulat ko at may ere ang kwento ng buhay ko. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko. God bless and more power sa inyong lahat. Yours truly, Alea. Maraming salamat Alea sa paglalakas loob na isulat itong parte ng kwento ng buhay mo. Napakabigat ng lahat ng pangyayari dito sa sulat mo na kahit ako ay medyo nahirapan na basahin. Pero humahanga ako sa lakas ng loob mo at katatagan na malampasan ang mga pagsubok na pinagdaanan mo. Hindi biro ang maging matatag sa ganong kabigat na sitwasyon. Pero pilit mong kinakaya ang lahat kahit napakaramdam mo ay wala ka ng kakampi. Alea, sa susunod na muling bumalik ang parte ng buhay mo na ito sa iyong isipan, magdasal ka ng taimtim sa puong may kapal. Tutulungan ka niya sa kahit na anong paraan para mapabuti at mapagaan ang loob mo. Hindi man natin maibalik pa ang nakaraan at maipaglaban ang ating sarili. Gawin nating dahilan ang nangyari sa ating buhay para mas lalo tayong maging matatag at maging inspirasyon sa ibang tao. Mga kaistorya, madalas nating naririnig na walang maluloko kung walang magpapaloko. Pero sa mga ganitong sitwasyon ay hindi natin dapat palaging ibinubunto ng sisi sa mga taong naging biktima. Sila po ay mga naging biktima ng mga masasamang loob dahil kahit na ano paman ang kahinaan ng isang tao, kahit kailan ay walang tamang dahilan upang sila isaktan at pagsamantalahan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Again, sana po isuportahan po ninyo ang Kaistorya YouTube channel. Para sa mga horror stories, meron po tayong daily upload dyan sa Kaistorya YouTube channel. Ang link po niyan ay nasa mismong channel na ito. Ganon din po ang Papa Dudut Family YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.